Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras among ikamatay. Amen. Ingon siya igampo mo kaming makasasala. Diba? Klaro kayo nga tapulan ang naghimo ana nga pagampo. Naay panutihon nga little knowledge is very dangerous. Ang usa ka gamayng kahibalo, delikado gyud. Parehiini nga to ang tagaan og reaction karon. Naghatag og kana bitawng timailahan og timaan na kining maong pastoy sa gitawag og born agoy kay wagi kasayuran sa kinabuhi sa mga Kristiyanos for the first 500 years. And at the same time kay wala man siya gitawag og kabangkaagan niya nang maong butang nga pagpadayag pud na nga wa gyud siya koneksyon sa kining kinabuhi sa mga Kristiyanos sa unang 500 ka tuig sa kinabuhi ni ining matuod nga iglesia. Kanang iyang gi-recite nga Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners and now at the hour of our death. Amen. Or Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami mga makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Actually kana nga pagampo na nga gihimo sa iglesyang gitukod ni Kristo for not less than 1,500 years na kana ginagamit. Buti pasabot kanang maong gitawag og pag-ampua inaanay dakong koneksyon sa kinabuhi sa mga Kristiyanos. Ilabi na sa kunang giingon sa unang 500 ka tuig kana magud nga panahon mga sir ug mga ma'am, grabe manggod ang pagkuyanap sa mga dagkong erehiya. Unya kanapod nga panahon mikuyanap ang erehiya ni Nestorius nga diin sangapod gikan pud kang Arius. Si Arius nagtudlo nga si Kristo dili Dios. Si Nestorius nagtudlo nga si Kristo na ay duha ka buok persona, pagka Dios o kining gitawag og pagka tao. So usa sa iyahang pagdinay or paglimod sa mahal nga Birheng Maria nga inahan sa Dios nga naman kay ingon pa niya nga kadtong gibuntis kadtong gisabak ni Santa Maria o sa mahal nga Birheng Maria tao ra to, dili to Dios. Kay ang tudlo sa Iglesia Katolika manggod pag dili manggod ka mo tuo nga si Birhen Maria ang inahan sa gitawag og sa Dios nga inahan sa Dios tantamount na nga wala ka mo tuo ug wa ka midawat nga si Kristo matuod nga Dios. Mo ni pagtuo sa Iglesia Katolika. So kana nga panahon tungod kimikuyanap ang erehiya ni Nestorius gihusay kana sa simbahan pinaagi sa konsilyo sa Efeso. Nya kana nga panahon gubot kay basta na magi-erase gyud magubot gyud ang community tanawa ron kini nga tuang kahimtang ron di ba? O na kay kina sila mga erase man sila magubot ang maong gitawag pagtuo kay ngano man iya ra mag-interpretation sa nakasulat sa balaang kasulatan mao pud na kaniadto. Gubot ang Christendom at the time nga naman kay ang mga irihis nagsamok-samok nga ilang ipamugos ang ilahang pagtuo nga dili mo ipagtuo nga nadawat gikan sa gitawag og mga apostol. So mo nang gihusay sa Council of Ephesus. Tungod sa kagubot ang mga pari, ang mga obispo nagdebate sa council unya aron matabangan sila sa panggama sa mahal nga birhen. Maunang samtang mag-ampo ang mga pari, Hail Mary, full of grace. Nasa Biblia na ha, St. Luke chapter 1 verse 28 and St. Luke chapter 1 verse 43. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Jesus, nasa Biblia na, mutubang pud ang mga magtutuo. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Titubag sila nga naman kimo man ang panahon nga diin nangayo sa panggama sa Ginoong Dios or gahom sa Ginoong Dios pinagi sa panggama sa mahal nga birhen nga diin matudluan sa insaktong dalan nga diin ma-decide or maka-decide ang simbahang Katolika concerning sa official teachings niya concerning sa mahal nga Birhen Maria. Ug tuod man sa 431 gi-deklara nga ang mahal nga Birhen Maria tinuod nga inahan sa Dios. Og sugod ni ana ang kanang maong Holy Mary gihimo ng konektado dito sa angelic salutation nga mabasa nato sa St. Luke chapter 1 verse 28 and 43. So mauna ang iyahang gitawag og history. Kana pag nga Holy Mary, Mother of God, profession of faith kana concerning sa pagka-Diyos ni Kristo og sa pagkainahan sa Dios sa mahal nga Birheng Maria.
Unya ni apay gitawag og katawanan ingon pa niya kana daw ko nung igampo mo kaming mga makasala karon og sa oras among ikamatay. Amin ingon pa niya kuan daw kuno na kinapulan daw kuno na. Mao nang interpretation sa mga tao nga way hanaw. Ngano man kaya pag ingon man gud nga pray for us sinners, implied, implicit nga kadtong nagpaampo giampo or tawag kanang iyang giangkon rather iyang giangkon nga diindili niya kaya ang iyahang kaugalingon nga moatubang sa Ginoong Dios tungod sa atong pagkamakasala kay 9:31 sa Juan ang Dios dili mo tagad sa mga taong makasasala. Mo nang pag-ingon nga pray for us sinners nagpasabot nga implied nga nagpaubos ang mga tao nga militok ni anang maong pag-ampua og nahimo nga nagpakitabang sa mahal nga birhen kay lagi giangkon kita mga makasasala. Unya sa balaang kasulatan James chapter 5 verse 16 King James Version ang pag-ampo sa taong santos dakog kahimuan. Unya ang pag-ampo sa mga santos Revelation chapter 5 verse 8 naa sa tiilan sa Dios how much more sa iyang inahan ang mahal nga Birheng Maria. Mabit na kung mubasa ta dapat contextual and empirical. Kaya para masabtan nato kung unsa gyud ang tawag ining empirical and contextual teachings sa mga apostoles for the first 500 years. So ingon na di natin napulan Huna-huna na sa mga tao nga ang pangunahuna nangapas mo nga naman kay may connection sa unang gitawag og siglo ikaduha, ikatulo, ikapat, ikalima. Napas mo man ang pangunahuna kay maghimo og tawag ining interpretations or maghimo og conclusion nga dili haom sa kinabuhi sa mga Kristiyanos for the first again 500 years. Nya karon suko sila nga mga tagpakitabang sa mahal nga birhen pero kusog kay moingon nga ako mag-ampo ko nimo. Diba? Kani mga pastuya, uy ampo ta ka Nya. Unsa man puy basis nga dunggon ka sa Ginoong Dios. Diba? Wala bias Biblia. Never biya ka makabasa sa Biblia kadang pastoy og mga tagak dunggon sa Ginoong Dios sila pag-ampo. Ang naas Biblia ang pag-ampo sa taong santos dakog kahimuan. Ang pag-ampo sa mga santos naas tiilan sa Dios niya ang mahal nga Birheng Maria. Siyempre, siya man ang inahan sa Dios. So siyempre, sa tanang gitawag mga santos sa labaw, nga naman inahan ko sa Dios. Unya di na hinundunggon ang iyahang gitawag og pag-ampo. Di ba mo na nagpaampo mi, nagpakitabang mi kay pinaagi sa gitawag og panggama sa mahal nga Birhen, pinaagi sa tabang sa mahal nga Birhen, basin di ay maluoy ang iyang anak din hinamo. O pinaagi ni ana makasulod mi sa iyang harian sa kamo. Di Maria lang gud ninyo, di ba? Mura mag inyong silingan nga ang tawag ining ang iyang anak mananggiti. Sipa-sipaon gyud mong Kristo mga matay mo. Sipa-sipaon gyud mong Kristo. Nga naman kay wa mo'y tahod sa iyang mama. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.